Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon nga mga paps, ito yung sa harap nyo, ito yung isa sa pinakamatanda kong bonsai at buo na rin na bonsai. So napakabilis nga mag-wild mga paps, simula nang mai-repot ko, nabawasan ko yung kanyang soil medium at pinalitan ko ng bago. So yan, sobrang wild na, napakabilis. Ilang linggo lang, wild na. So kailangan na ulit ayusin yan, kailangan nang ibalik sa kanyang forma, tapos palitan yung mga wire na kumagat na mga paps, na na doon sa kanyang sa kanyang branches at sa balat niya, nagsugat na. So tara mga paps, at ipakita ko muna sa inyo ito ng malapitan. So mga paps, ito yung itsura niya sa malapit. So ito po ay informal upright na bonsai, ficus bonsai. Marami na po siyang aerial roots na sobrang stable na. Matigas na yung aerial roots na yan, talagang stable na. Kung mapapansin nyo, sobrang dami na ng foliage. So kailangan ng bawasan ito para maging compact na ulit tingnan, So mga paps, una kong gagawin, tatanggalin ko muna itong mga wire na bumakat na. So sobrang dami nito. Pero parang maganda yata kung i-defoliate ko na to, Kasi bihira ako mag-defoliate mga paps. So ngayon sa tingin ko, mas maganda siguro kung i-defoliate ko muna. Ayan. Subukan natin kung kaya i-defoliate, Kasi medyo mahirap pag maraming dahon. Marami na kasing dahon siya. So hindi ko na rin naman kailangan na palakihin pa yung mga branches, tapos yung trunk. So siguro mas maganda kung i-defoliate na, So yun mga paps, na mas naano ko na mas maganda yung defoliate na, kasi yung mga branches niya ay medyo malaki na rin naman, hindi na kailangan palakihin. So para mas lumiit na rin yung mga dahon niya, mas maging pino. So i-defoliate ko muna mga paps, tapos babalikan ko na lang kayo sa video. Hindi ko na muna i-video yung pag-defoliate dahil sobrang kapal nito, medyo matagal to. Baka maboard na kayo kakapanood ng pagtanggal ng dahon. So yun muna mga paps, saglit lang muna para ma-defoliate ko na to. So mga paps, eto at natapos ko nang ma-defoliate lahat. Yan, kitang-kita na talaga yung branches niya, yung structure. Ayan na po siya. So susunod nito mga paps ay tatanggalan ko na siya ng itong mga wire na bumao na. So lilinisin ko muna yung mga wire na yan na bumao na para mapalitan at ma-rewire, mga paps, ma-reposition yung mga branches. So ngayon mga paps, hindi ko na ulit ipapakita yung pagtanggal ng wire para hindi matagal. Babalikan ko na lang kayo ulit dyan sa video kapag ready na for rewiring. So tatanggalin ko na muna yan mga paps, then balik ka sa video pag mag-rewire na. So mga paps, ito po at natapos ko na nga, tapos ko nang matanggal yung mga wire na kailangang tanggalin. Then may mga natira naman na konti. So rewiring tayo mga paps, tapos branch selection, yung rewiring, tapos tanggal ng mga branch na di kailangan. Pagsasabay na natin halos yun, tapos setback nung kailangan i-setback, then reposition, mga paps. So ngayon, uunahin ko itong lowest part. So galing ako sa baba papunta sa taas. So i-wire ko yung kailangang i-wire dito, pero sa tingin ko mga paps ay hindi na kailangang i-wire yung iba, kasi twiggings na to. So sa tingin ko kailangan lang i-wire yung mga primary, secondary at hanggang tertiary. Pero pag may mga ganitong twigs na, sa tingin ko hindi na kailangan, mga paps. So ngayon, isi-shorten ko yung mga branch na yan para mag-encourage ng backbudding. So i-shorten ko na lang, sa tingin ko okay na to, hindi na kailangang i-wire. So puputulan natin mga paps para mas umiksi. So lagi tayo magtitira ng ilang ilang bud para meron siyang room for dieback. So pinuputol ko mga paps yung mga dulo. So yan mga paps, pinuputol ko po yung dulo para magkaroon na siya ng backbudding. Ganyan po ang ginagawa ko para mas kumapal siya
So hindi ko na i-wire. Kasi sa tingin ko naman ay okay na tong ano na to, part na to. So isa itong paraan mga paps para maging maging compact yung ating halaman, at the same time mga paps ay maging dumami yung shoot, mas kumapal, maging compact at kumapal. So medyo pinipwesto ko ng konti itong part na to mga paps dahil meron ditong branch na gusto kong ilagay sa gilid. So nasa parting taas kasi siya. So pipihitin ko lang konti nang sa ganun mapunta siya sa side. Yan. Shorten natin tong mga ano na yan. Pinuputol ko lang mga paps yung dulo para magkaroon ng mga panibagong branches dyan sa atras niya para umatras. O ganito. So nasa na to mga paps, nasa twiggings na yung na to. So yan. So kung mapapansin nyo mga paps, halos flat na itong part na to, meron na siyang padding dyan. So okay na tong sa baba. So sunod naman tayo rito sa itong pangalawa na to. So mga paps, tapos ko na tong part na to. Makikita nyo naman yan, may padding na. Dito na ako ngayon. So gusto kong bumaba ito ng konti. Ganyan. Ang gagawin ko mga paps, mag-gagay wire na lang ako. Medyo hihilahin ko siya ng wire. So, lalagyan ko siya ng electrical tape. Lagyan ko muna ng electrical tape yung paglalagyan natin ng tali ng guy wire. Kasi para hindi masugat, kasi hihilahin natin ng todo yan para bumaba. Hilahin. So ganyan yung ginagawa ko mga paps pag ganitong medyo malalaki na yung branch, hindi na kaya ng wire, at kung wala akong malaking wire na pang wire sa kanya, so ganyan na lang gagawin ko, lalagyan ko ng guy wire. So ito yung gagamitin ko mga paps. So tatalian ko siya dyan. Abot naman siguro. So, lalagyan ko siya ng wire ng panghila, then hihilahin ko ng konti, and then tapos dito ko siya isi-secure sa roots. Okay. So ganyan mga paps, medyo bumaba siya ng konti. So i-fix ko muna siya rito. So ayan, so nababa ko siya ng konti mga paps nang hindi ko wina-wire. Ngayon ito, i-wire ko to. Ito, yan, itong mga to, itong dalawa, i-wire ko muna. Pero hindi ko na mga paps ipapakita sa video para hindi ganun katagal yung ating video. So mga paps, na wire ko na itong isang part na to. Ngayon i-spread out ko na yung kanyang branches para goods na, para okay na para doon sa kanyang tawag nito, padding. So hindi ko lahat mga paps winire, kasi yung iba twiggings na lang naman to, yung iba nakapwesto na, kaya hayaan ko na lang. So yan.
So yan, spread out na, ano. Ngayon mga paps, magbabawas ako ng branches. Ito, putol ko na to dito. Sobrang haba na to. So lagi ako mga paps may iniiwan na nodes, ano. So dyan, bawas naman dyan. Ito, babawasan ko na rin. Ito medyo mahaba. Ito, bawas. Ito, bawas. Ito mga paps. So, tatlo na rin naman yan. Meron pa ditong nasa taas. Pag nilagay ko siya dyan, magkukross na siya rito sa isang branch. So, tatanggalin ko na yan. So, dito, ganun din dito sa isa na to. Mayroong branch na papunta doon sa labas. Ito papunta sa taas. Pagka winire ko siya para i-spread ng ganun, magkukross na siya rito sa isang branch na to. So, tatanggalin ko na yan mga paps. Yan. Mapapansin nyo to, itong isa na to, yan. Naka-flat na yon, may padding na siya dyan. Ngayon, ito naman, isa na to. Setback ito, bawas. Ito, bawas din. Ito, bawas din. So, hindi ko na winner yung iba kasi nakapwesto na rin naman. Itong isa, setback din to. Ito mga paps, itong isa na to, magkakaroon na ng parang redundancy ng branch. Tsaka nasa loob siya nitong cord. So tatanggalin ko yan. Yan. Tapos meron pa dito sa ilalim, kung makikita nyo yung dalawa na yan, nagkaroon na sila ng separation. Nag-separate na yung dalawang branch. Tapos meron dito sa ilalim. So hindi ko kailangan itong nasa ilalim. Tanggalin natin yan. Ayun. So mapapansin nyo, meron yung pad dito. Yan. Tingnan natin mga paps. So, ayan. Ito isa. Tapos dyan. Ito, tatanggalin natin itong pupunta sa taas na to. Hindi maganda. Ganon din dito. Ito. So, pahabain ko ng konti yan para maglagyan dito. May negative space dito eh. So, ayan mga paps. Makikita nyo naman yung padding na yan. May pad, may pad. So, susunod tayo rito sa sunod na branch. Ito. So, i-wire ko naman to mga paps. Hindi ko na ulit ipapakita sa video. Babalik na lang tayo pag naka-wire na. So, ngayon mga paps, na-wire ko na ulit itong isa na to. Ngayon, bago natin siya ipipwesto, tatanggalan muna natin ng ibang branches. Kasi, ano na, yung mga branch na yan, ang tatanggalin natin ay medyo madami na at redundant na doon sa mga kailangan natin na branch. So, ayan. Tulad nito, ito sobrang dami, meron pa dito sa ilalim, hindi natin kailangan itong nasa ilalim. Ganon. Yan. Tapos ito, shorten na natin itong mga ano na to. Ito, hindi natin kailangan itong nasa ibabaw na yan. Ito, tanggalin din natin ito nasa ilalim na to. Ganon din ito nasa ilalim mga paps. So, ayan. So, bawas tayo rito. Yan, bawas tayo dyan para magkaroon na ng backbudding. Bawas din tayo dyan. Bawasan natin yung mga dulo. Ito. So, bawasan din natin to. So, ayan. So yung iba dyan mga paps magda-dieback ano, kasi nag-defoliate tayo tapos binawasan natin yung mga dulo nila, yung paglalabasan ng may bagong shoots, yung buds tinanggal natin. So ang target natin dyan, ang purpose natin ay mag-backbudding siya. So for sure ako merong magda-dieback dyan na branches. So ayan mga paps, nalinis na natin. Ngayon ipipwesto na ulit natin. Yan, bend natin ang konti, tapos paghiwa-hiwalayan natin yung mga branches. Yan, para mag-create siya ng pad. So, tulad nito mga paps, ito hindi ko na winire. Ngayon pipihitin na lang natin tong branch na to para mapunta siya sa side, ano.
So ginagawa ko rin mga paps para hindi dapat magpapang-abot yung mga branches. So pipihitin natin konti. Yan. Tapos ito lalagay natin dito sa negative space. So ayan. So ayan mga paps, meron na siyang pad dito. Ano? Kung nakikita nyo po yan. So tapos na. Meron na ako natapos na 3 set ng branches. So dito naman ako sa medyo malaki. Yan, itong isa na to. So i-wire ko muna, then balik naman tayo sa video pagkatapos ma-wire. So ayan mga paps, at natapos ko na itong part na to. Ngayon ipoposition ko na ano. Kung mapapansin nyo, hindi ko lahat winire kasi yung iba hindi naman na kailangang i-wire. Nasa twiggings na lang kaya hindi ko na winire ano mga paps. So ngayon, ipopwesto na natin. Ayan, i-move natin outward. Then ito, hindi na muna natin ito isi-set back. Ayusin natin ito isa na to. Ayan, ito set back natin to. Then ito set back din. Baba natin ito konti. So ayan. Tapos dito mga paps, magbabawas tayo. Ito. Kasi meron nang ditong branch. So tatanggalin natin itong nasa ibabaw. Ayan, dito set back natin to. Bawas tayo rito. Ito, bawas din. Ito, tatanggalin natin itong nasa top, pataas na to. Yan. Para lahat lang tayo going to side. Yan, bawas naman tayo rito. Bawas ang bawas. So yun. So yan mga paps, kung mapapansin nyo, meron na agad padding dito. Dito naman sa part na to, hindi na ako nag-wire. Kasi medyo ano naman na yung branches, ano, natawag nito, nakahiga na. Kaso sobrang dami ng branch dito. Ngayon magbabawas tayo. Set back natin to. Ito, tatanggalin natin tong isa na to. Yan, para hindi sila siksikan. So ito, tanggalin natin tong isa na to. Ito, set back. So masyado kasing maraming branches dito sa part na to. Medyo tricky. Ito, bawas tayo rito. Tanggalin na natin yan. So twiggings naman na yan mga paps. Tapos na yung secondary, yung primary. Kaya okay lang yan. So ayan. Tatigin ko maganda tanggalin tong gitna. Tanggalin natin tong gitna. Siksikan na masyado eh. Ganon din ito. Papasok na to. Ayun. Yan, kung mapapansin nyo mga paps. Yan, sa tingin ko okay na yan. Yung lalabas na panibagong shots dyan ay yan, tingin ko okay na ano. So yan, tapos na rito. Tingnan natin mga paps sa harap ano. So yan mga paps, ito yung harap. Kung makikita nyo. So nakatapos na ako ito. Yung isa na to, ilagay natin sa front ano. Yan, so ito mga paps, natapos ko na to. Makapansin nyo, wala na masyadong papunta sa taas. Spread out na yung branches. Ito yung first pad. Ito yung pangalawa. Ito. Nakikita nyo yan. Ito naman yung pangatlo. So, tapos ito yung pang-apat. Yan, itong side na to. Yan na po siya. So ngayon, ito naman susunod kong i-wire. I-wire, tapos itong dalawa. Itong dalawa na yan. So, i-wire ko muna. Babalikan natin mga paps pagka natapos na. Check. So mga paps, at na-wire ko na itong dalawang set.
So itong isa, meron ako ditong hindi winire, masyadong malapit dito sa isa na to. So tatanggalin ko na yan. So although pwede sana na ito yung gamitin ko, pero ito na yung ginamit ko mga paps, ano. So ipupwesto ko na to. Ganyan. Itong isa, pihitin natin ng umikot siya. Itong isa di ko muna winire, saka na iwa-wire pipe, medyo malaki na siya. Green na green pa kasi mga paps, ano. Tapos ito, set back to rito. Yan. Then ito tataas ko ng konti. Ito, bababa natin to ng konti. Branch na to. Yan. Then set back. Masyado mahaba. Ito, si set back ko rin to. Yan, hindi ko na to winner mga paps. Twiggings na lang din naman to mga to. Yan, lalagay na natin yan dyan. Pesto. Pihitin natin konti para maging malapat. So, set back. Yan. So yan mga paps. Ito, bawasan ko rin to. Parang hindi maganda yung pwesto nito isa na to. Ayan, okay na tong kabila. Ito, lalagay natin dito. Ayan. Ngayon dito naman ako. Meron dito mga paps isang branch. Itong branch na to, pupunta siya rito. So, hindi nagkaroon ng ano dito. Parang separation. So, ang gagawin ko rito, ipihit ko siya para ilipat ko ng pwesto. So, dito ko siya ilalagay sa kabila. Yan. So, yan. So, at least nagkaroon dito, ano. So, ganyan. Ito, pihit natin yan. So yan, meron na ditong pads mga paps. Ngayon ang gagawin ko na lang, isi-set back ko tong mga to. Yan, putol na yung mga yan. So hindi ko na winire tong mga to kasi mga twiggings na lang yan mga paps. So set back na to lahat para magkaroon ng back budding. So yan mga paps, kung makikita nyo, meron na siya dyan ng pad, ano. Dito, kanina walang branch ito. So nilagay ko dyan yung isa. So, pinuputol ko lang yung dulo para mag back budding siya. Ayan, tapos ko na to. Bali dito na lang, itong part na to mga paps ay naka-wire na, no. So ayusin ko na lang ng konti. May wire na to. Hindi ko tinanggal yung wire nito kasi ano pa naman, bago pa. Hindi pa naman bumabaon. So puputulan ko na lang itong mga to para sa itong mga twigs niya. Yan, okay naman na yung ano niya, pwesto. Ayan, putol na rin ito. Ayun. So dapat mga paps, ito mahaba rito, ito dapat mas maiksi sila para mag-form siya ng canopy. Mag-form ng umbrella shape. So, yun. Yun, okay na to. Isa na to. O, makikita nyo dyan mga paps. O, kikita nyo naman dyan itong canopy nya. Itong pad nya. Yan. Kung titingnan mo rito, dito mahaba, tapos umiksi siya dito. Babawasan natin itong konti. Tanggalin natin to. Yan.
So, ganyan, no? Para meron siyang umbrella shape. Kabuo na umbrella shape. So, itong isa na to mga paps, ganun din. Hindi ko to tinanggal yung wire. Ngayon, ayusin ko lang konti. Ayusin lang natin. Tapos, putulan natin tong mga twigs niya. Para lumabas yung magkaroon ng backbudding. So sa ganitong paraan mga paps, kakapal lang kakapal pa to, no? Pag pinutulan natin yan, dulo na yan. Yan. Ito lang yung sekreto para kumapal yung foliage ng ating bonsai. So yun. Ito, natapos ko na to mga paps. Yan hanggang dito. Itong isa na to may kailangan i-wire. So i-wire ko muna to. Itong ibang mga ano niya, branches. Tapos itong iba, akit tayo doon papunta sa apex. So wire ko muna to, tapos babalikan ko kayo mga paps. So yan mga paps, at na-wire ko na. Bali, sisilipin ko muna saglit mga paps sa harap, ano, kung okay na ba yung ano, pagkaka-arrange niya. So yan. So yun. Ito. So dito, yan, ito i-arrange natin. Baba natin to konti. Ganon din dito. Siwalay natin to isa na to. Yan. Then, si-set back natin yan. So, tanggalin na natin ang upuan mga paps kasi ano na, no? Yan, set back na natin to lahat. Then, ito, set back na. So kung makikita nyo mga paps, kung nakikita nyo dyan, may pad na to. Yan, position natin ng konti itong isa na to. To, set back. Para dumami yung twigs. Puto lang ng puto lang dulo. Huwag tayong matakot mga paps. Dadami yun. Marami yung kapalit niyan. Tapos ito, itong part na to. Ito mga paps, makikita nyo to. So tapos tayo rito. Ayan. So itong part na to medyo iuusog ko ng konti. Ayan. Para umabot dito sa dulo. Yung isang branch. So medyo higpitan natin itong wire nito. So ayan. Then cut tayo para sa twigs. So ayan. Ito. So ganun lang mga paps, ganun kadali. So itong kagandahan sa material na to kasi napakarami magbigay ng foliage ng bagong shoots. Yan. Kung mapapansin nyo, kung bakit binaba ko rito to mga paps, itong isang branch na to. Kasi ito ay may negative space. Yan, walang branch dito sa part na to. So lagyan ko lang ganyan. Yan, dito, twiggings na yan. Wala na tayong wire dito dahil yung wire ay hindi ko tinanggal. So, cut lang tayo para sa twigs. Tusog natin konti. Yan. So, cut na natin to. So, ganun lang kadali mga paps. So, yan. Malapit na tayo matapos. Yan. So, dito. Papunta ng apex to. Yan. Ito, i-wire ko to mga paps para humiga ng konti. Itong part na to. So yun mga paps, at paakyat na tayo dito sa apex.
So ayan, iiga natin to ng konti. Ayan. Then set back natin to. Cut back para dumami ulit yung twigs. Ayan, ayan. So ganun lang kapag kadali mga paps. Malapit na tayo matapos. Matagal lang talaga yung defoliation tsaka rewiring. Ayan, meron na ditong pad. Ito, uwasan natin to para mag-back budding na rin siya. Ayan. So dito na ako sa apex. So meron palang wire na nagbakat dito sa may part ng apex. So tatanggalin ko na to mga paps. May wire dito na kumagat na sa part ng apex. Yung apex pala mga paps, hindi lang isang branch yan, ano. So group of branch po yan na nagpo-form ng upper canopy. So pag apex, hindi ibig sabihin isang branch lang talaga yung ilalagay mo dyan. So dapat pwede namang isang branch lang, pero mas maganda, mas marami kasi siya yung magpo-form ng canopy. So ayan, meron pang isa. So tatanggalin na natin to kasi kumagat na. Tapos i-rewire ulit natin to mga paps. Yung bakat ng wire na unang dinaanan ay hindi na natin padadaanan ulit para mag-heal. Mag-heal na siya. Yan, tanggalin natin to. So maganda talaga yung nakapag defoliate kasi wala masyadong sagabal at kitang kita natin yung branches niya, yung itsura niya, yung forma. Yan. Hindi ko natanggal kanina, kala ko okay na. So meron pa palang nakabaon na wire. So nakikita nyo pa ba dyan mga paps? So yun, tanggal na. Napalitan natin ang bagong wire. So apex na tayo, i-wire natin ulit ito. Yan. Apex part. So sobrang init. Grabe. Nagpapawisan ako. Ayan, medyo dikit-dikit na yung branches na mahirap na i-wire. Oops, saan ang cutter natin? So yun na po mga paps, at na-wire ko na lahat yung buong apex. Ito po mga paps, itong part na yan. Itong part na yan, apex yan. Siya yung pinaka topmost part. Tapos siya yung nagpo-form ng upper canopy. So hindi lang po isang branch yung apex, ano? Yan, apex po yan. Lahat yan apex. So ngayon, i-bend natin para ano sila, no? Parang flat. Flat surface dyan sa ibabaw. So ganoon. So itong isa na to, i-wire natin to.
natin yan dyan. So ito sa tingin ko ay i-cut back ko na lang yan. Hindi ko na i-wire mga paps. Ang isa na to. So itong iba, set back na natin to. Yan, para mas maging compact na siya. Itong isa na to, putol na lang natin yan dyan. So mga twigs na lang yan mga paps eh. Yung mga part na yan, yung mga pinuputol ko, mga twiggings na lang yan. Yan. So yan mga paps, malapit na matapos. Konti na lang itong puputulin. So yung iba dyan mga paps, magda-dieback din ano. Pero papalitan niya lang mas marami. So yan, sa tingin ko tapos na. Silipin natin ang isa pang silip para makita natin kung may kailangan pa bang ayusin. Sa tingin ko okay na yan. So mga paps, ito na po at natapos ko na yung aking ficus bonsai. Kung makikita nyo po mga paps, meron na siyang mga padding-padding. Yan. So tapos na talaga po yan. Ano? Although naka-wire pa siya, pero kumpleto na yan mga paps. Tapos yung galaw niya, tingnan nyo po yung galaw ng katawan. Continuous po yan hanggang doon sa taas, hanggang apex. So consistent yung movement niya, pa-curve-curve ano mga paps. So yan mga paps, sana ay meron po akong na-share sa inyo, lalo na po doon sa mga baguhan din na katulad ko. So kung nagustuhan nyo po yung ganitong video at hindi pa po kayo nakapag-subscribe, iimbitahan ko po kayo na mag-subscribe. Click nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga updates at sa mga susunod pa na mga video na i-share ko sa inyo ano mga paps. Share nyo na rin sa iba mga paps, sa mga kakilala nyo para makaabot doon sa mas marami pang sa mga gusto pang matuto mag-bonsai ano mga paps, sa mga baguhan din na katulad ko. Yun lamang po, once again magandang buhay at happy bonsai.